Mamayang hapon na po gaganapin ang isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang kanilang Grand Evangelical Mission. At ngayon pa lang ay nagsisimula ng magsidatingan ang mga miyembro ng INC na tinatayang aabot sa mahigit 3 milyon mula sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Tulad ng patuloy na sinasabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ang pagtitipong ito ay para ipalaganap ang mga salita ng Diyos sa Biblia at walang halong politika. Mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Rafi, Pia, maya't maya nga ang pagdating ng mga sasakyan dito naman sa Quirino Grandstand na nagbababa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dadalo sa Grand Evangelical Mission ngayong araw. Alas 5 pa, Rafi, Pia, yung pagsisimula nitong programa, pero sa mga oras na ito ay napakarami na ng mga miyembro ng INC sa paligid nitong grandstand. Yung mga pinuno naman ng simbahan na inaasahang alas 4 pa ng hapon darating. Yung mga umuukupa sa kasalukuyan sa mga bleachers ng mismong entablado ay pawang mga choir pa lamang na tinatayang aabot na sa mahigit 3,000 katao. Sinimulan na nga nila yung pag-iensayo sa mga awitin mamaya. Yung nakikita nyo naman na nakalatag na monoblock chairs ay nakalaan para sa tinatayang milyong-milyong miyembro ng INC mula sa Central hanggang sa mga probinsya sa Luzon. Ito raw yung isa sa pinakamalaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo matapos yung kanilang 95th anniversary noong taong 2009. Kaya karamihan sa mga dumalo rito ay kanina pang madaling araw dumating. Yung iba naman kagabi pa bumiyahe para makarating dito sa Grand Evangelical Mission. Napakahalaga po. Pagkakaisa po namin. Kung kami ay nagbiyahe, naglakbay, marami po kaming sasakyan, mga bus at mga van. Paano yung pagkain dito na? May mga kanya-kanya po kaming baong na pagkain. Ayon dun sa ilang mga nakausap ng GMA News mula sa Media Affairs Group ng INC Central Office, wala raw silang listahan ng mga VIP o politikong darating dahil wala naman daw universal invitation na ipinakalat. Pero hindi naman daw ipinagbabawal sa ilang miyembro ng kapatiran na mag-imbita. Welcome din daw dumalo, Rafi, yung mga politiko kung sino man dun sa mga nais makiisa sa kanilang pagdarasal, pero sana raw ay wag na itong gamitin para sa personal na interes. Ayon nga sa Manila Police District, nasa 3,600 buses daw yung inaasahang paparada sa paligid naman nitong grandstand. Sa ano naman po ay wag, kasi ito po ay sa ikasisigla ng iglesia. Wag naman po sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Talaga pong pinaghandaan namin, napaka-importante po sa amin dahil alam namin ito yung pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Rafi, Pia, dahil nga sa inaasahang pagdagsa rito ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay marami ring mga pulis yung ipinakalat sa paligid naman nitong Quirino Grandstands. Meron ding itinalaga mga first aid station. Kanina may mga namataan tayo, yung mga nagpakuha ng blood pressure, gawa ng ilan ay tumataas yung kanilang presyon dahil sa matinding sikit ng araw. Pero baliwala raw ito doon naman sa kanilang maalab na pananampalataya. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Rafi. Steve, bagamat pinayagan na dumalo yung mga VIPs, meron ba magsasalita o pwede magsalita sa kanila dyan sa entablado? Yan yung patuloy pa rin nating inaalam kasi kanina wala pang binibigay na malinaw na instructions itong mga namumuno dito sa Iglesia ni Cristo. Ang sinabi lang nila sa atin, welcome silang dumalo. Pero kung sila ay pahihintulutan na magsalita sa entablado, yan yung antabayan natin mamaya, Rafi. At sa ngayon, Steve, wala ka namang nakikitang mga banners o mga placards na mag-i-indicate na merong halong politika tulad ng kumakalat dyan sa gathering na yan? Sa ngayon, Rafi, ang nakikita natin, pawang mga miyembro dito, nakasuot na mga kulay puti nilang damit. Yung ilan naman, merong mga color coordinated din kasi sila. May ibang naka-orange, merong naka-violet. Pero yun daw ay dinesignate nila batay dun sa kanilang mga komite, dun sa mga organizers nito. Pero kung ang patungkol dun sa mga political color na tinatawag o yung may mga bit-bit pang mga placards o merong mga banners, wala pa tayong namamataan hanggang sa mga oras na ito, Rafi. At Steve, sa dami ng mga magtutungo dyan, kumusta yung traffic dyan ngayon sa lugar? Bagamat maaga pa, sinabi mo marami na nagdadatingan. Tama ka dyan, Rafi. Kanina pa lang pagdating natin dito, mga bandang alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, napakabigat na po ng daloy ng trapiko dyan naman sa may Rojas Boulevard. Kaya doon sa mga motorista, kung kayo ho ay magagawi sa bahaging ito, sa Rojas Boulevard, o patungo kayo sa may gawing CCP, iwasan niyo na ho itong area na ito dahil napakarami ho talaga mga sasakyan na kasalukuyan ay nakaparada na doon sa magkabilang gilid ng Rojas Boulevard, Rafi. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.